Mga guhit na nakatiwangwang sa mga pader o mga poste, pampubliko man o pribadong lugar, mga pangalan, titik, simbolo o mga letrang permanenteng itinatak sa kung saan-saan. Nawari, inaangkin ang mga espasyo at pinaglalaruan ang ating mga mata. Dito sa Pilay Street sa tapat ng Santo Rosario, makikita natin ang isang basketball court kung saan punong-puno ang mga pader ng mga guhit o mga drawings. Mapapansin ninyo ang mga makukulay na graffiti. Isa lamang ito sa mga pader kung saan makikita natin ang ating likas na pagkamalikhain. Lilibutin natin ngayon ang siyudad ng Cebu upang makita natin ang iba pang mga obra. Ang ating nakita ay tinatawag na mural. Ito ay legal at may pahintulot sa mga komite ng barangay. Kung ka importante ang mural para sa kailangan basketball lang? Kana importante ka na mag-iwan sa sama sa barangay kay usap pa sa pag-issue sa siya. Pero kanang among agi sa Congress Philippines dili sa yung kabut kung sa ilang iba sa Israel. Ang amo ni okay ra sa mga sa Pedro sa sila may nihatag sponsor ana. So ni okay ang council. Pero amo di ba nang yung sa klase ng mural okay naman ito sila nga paano art kanang art ng publiko ano. Nilibot namin ang ibang bahagi ng syudad at maya-maya pa'y Ilang minuto lang ang layo ay nakita natin itong isang agaw pansing asul na pating. Napakalaki nito na natakpan na ang isang buong pader. Dito sa bandang ibaba, may nakasulat na fighter, KST at KA yata. Posibleng sila yung naguhit nito. hindi salat ang Cebu sa mga ganitong bagay. Sa katunayan, may nakita kaming isang vlog na punong-puno ng mga larawan ng street arts. Sa paglilibot ay napansin natin na karamihang dinidikit or nilalagay yung mga vandalism sa mga posting kagaya niyan or mga phone box na kagaya niyan. So, sa lugar na ito, mapapansin mo may nakalagay hardship. Marami ito sa iba pang mga poste or mga phone box. Tapos dito, nandyan yung moves. Sa harap, nandyan yung poster ng Kulon, yung 2 dislikes. Sa ibaba, yung 9. Sa bandang dito naman, makikita natin yung fighter. Ito rin yung nakita natin doon sa asul na pating. So, siguro siya rin yung gumawa ng asul na pating. So, meron din dong mga vandals kay fighter din. Tapos doon sa harap, kay Anino. Bukod sa mga spray paint at mga marker, dumami ang mga dinidikit na lang sa mga poste. Iba pang uri ng pag-graffiti ay ang mga katulad nito. Mga larawan na gawa na at dinidikit na lamang sa mga pader. Kung makikita ninyo, para lamang itong ordinaryong poster. Ngunit kung susuriing mabuti, wari may ipinahihiwatig. Ito yung ibon sa sikat na social networking site na Twitter. Tapos, parang nasa loob siya ng site ng isang baril. Tapos, dun sa may bandang ibaba, may nakalagay na shut up, pero kinain na ng kalawak. Kakaiba at thought-provoking ang mga larawang nakita namin. Merong larawan ni Gato Rizal na ginawang pirata, larawan ni Andres Bonifacio na tinaptapan ang mukha, logo ng Twitter na parang asintado ng isang sniper. Meron ding larawan ni Jesucristo na ipinako sa Facebook, logo ng McDonald's na patiwarik, cash tickets na baliktad, at napakarami pang iba. Hindi rin namin maiwasang magtaka kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Sa kagustuhan naming mabigyang linaw ang mga larawan, nagsaliksik kami sa internet. Gamit ang mga katagang galing sa mga graffiti, ay natuklasan namin ang Facebook page ng Kulon na siyang gumawa ng nasabing larawan. Gamit ang Facebook, tinanong namin sila kung ano ang tunay na kahulugan ng kanilang obra. Tinanong rin namin ang publiko kung ano sa palagay nila ang ibig sabihin ng mga ito. Ang langgam mura pusilon, pareho pod sa pag-ingon na hilom diha kay ang Twitter more on inani siya. Guidelines? Target?
Gipakita lang namo na unsay kabag-uhan sa panghitabo na gidala sa teknolohiya. Sa una, kada alas 3 na ay 3 o'clock prayer, pero karon na ay 3 o'clock status. Murag, joke. Kabuangan ng Ginoo. Ilansang na siya kay para maluwas sa itong mga kasalanan ba. So pag guwa sa karsada, mura mag-advertisement kung M gihapon buhaton. So gibali ra namo ang orientation. Kamay ra kaayo ang giusab pero dako nag-impact. Ang tao nag-question nganong inana na siya. Naanad na sa advertisement na atong makita. Normal ra para nato pero kung i-revise nimo o gamay, mag-question na ang tao. Wasa? Murag ibali mo na mo baliho na murag bakdo. Giduaan ako ang icon sa t-shirt sa logo sa taga Manila. Shades man to ilaha. Mao ni amoa murag pirata. Murag pirata mi sa kadalanan. Usahay walay proper meaning pero mag-stir og curiosity sa tao, mao na ang importante. Pagdigmaan. Mantaw nagkuha na ng murag usar ka makar kita siguro niya. Subalit, hindi lahat ng mga marka ng syudad ay ikinatutuwa ng mga tao. Ito ay tinatawag na vandalismo. Ang vandalismo ay sadyang pagsira o pagwasak sa kahit na anumang bagay. Galing ito sa salitang vandals na isang grupo noong unang panahon na isa sa mga nagwasak at sumira sa sinaunang Roma. Kung gagawin ang pag-graffiti o pagsulat sa mga pader na walang pahintulot, ito ay isang vandalismo. Siyara na may kuhan. Nadahalan ni siya gugaw. Kaya wala man siya na proper. Bali, proper siya nga pagkabandal. Di ba, pwede mo ka bandal basta proper lang. Long at hatag siya o ganang mundok na ekspresyon sa mga tao nga mungagi, gani. So, Fair ni mo, ani. so kani siya unsay nahatag ani sa mga tao? Bali, nag-express ka po siya feelings. Oo, Pero pero sa lahi nga pamagi. Ah. Nahugaw ba? nahugaw nga mamaagi. Pag iwo sila ka ng mga window ka ng dilo tanaw do dilo. Ang graffiti vandalism ay mahigpit ring ipinagbabawal sa ilalim ng Senate Bill No. 1647 o ang Anti-Vandalism Act. Ang sino mang mahuhuli ay maaaring makulong hanggang 1 taon o pagbabayarin ng hanggang 10,000 piso. Yung nagkasulat na sila sa itong hotel na public places. Naanatay nila pala. City Ordinance 1061. Unsa atong giproblema tala nila? May lagi para Mga disciplinary action na natin ibabawa. Pero na ako na siya. Sa matyagang pagsasaliksik ay nakilala namin si Hardchick na kahit na ipinagbabawal ay halos sa lahat ng sulok makikita pa rin natin ang kanyang street code na Karingkay Hardchick. Kadalas ay nasa kahon, pader at poste. Pinalikan rin namin ang cologne upang malaman kung ano ang nagudyok sa kanila sa pag-graffiti. Bang bagdali kog suwat sir kay dili ko ganahan pangutan-on kung ano mosuwat ko kay wala man koy ikatubag jud o unsa gi rason nga mosuwat ko. Ganahan lagi ka musuwat. Oo. Actually sir nag-start ko og kung sa mga normal lang nga tao itawagan na vandalism. Nagsugod jud ko grade 4 pa. Sa may nagtukmod kaninyo sa pagbuhat sa mga street arts? Nature man siguro na sa tao na mag-communicate. Naginahan mi sa street art kay dili magdugay. Ephemeral, malaksi, madunot, matabunan ra dayon. Sa kana nga nature, mas naay bili ang butang na ibutang namo. Maraog kinabuhi sa tao. Kay bawo ka na mamatay ang tao, kitagaan og bili. Kung di mamatay ang tao, moamping bata. Unsa inyong mahunahunaan o bation kung magpapilit na mo sa inyong mga obra sa kadalanan? Nay adrenaline rush. Usapod siguro na ang ano sige og balik-balik ning butanga na mag 8 years na namo gibuhat. Unsa inyong ikasulti sa gobyerno nga nagdili sa ingon aning activities? Trabaho man na sa gobyerno.
nga idili ng butanga. Pero kung eleksyon, ilaham ang dagway ipang butang. Tinuod man siya, dugaw-hugaw man pud na. Labi na inyo sigurong balay akong suwatan, ganahan day mo, dili ba ya? Pero, ang ako lang is, maglikay ko og kanang balay, o maglikay ko og simbahan, o eskwelahan. Kaya kung maingan man kog kag eskwelahan, bahay man po kong bad influence, pwede na day ni, siya man gani. Kung simbahan pod, although dili kay ko religious, dugay na kay ko nga ni simba, pero gipanganak man ko nga inana, nya daghan man po itaw nito, o murag kung mubandal ko dira, murag po disrespect mo tanan. So, mamili palantan gobyerno. Ako man una-una is poste or public places. Kita mang tanan tao nagbayad og tax. Ati man na lang lugar ko sa gobyerno nga gamay ra kagisuwat akong pangana sila nangawat og maayo. Diba? Suportado ng Pangulong Pinoy ang street arts. Anya, graffiti will always be with us. Sa katunayan, inamin niya minsan na nasubukan niyang magsulat ng anti-Marcos slogan sa likod ng mga silya. Maging si Binay ay nagpahayag rin ng suporta sa mga graffiti artist. Magtatayo ng democracy walls sa lungsod ng Makati, Quezon at Manila. Unsa ka importante ang street art sa inyong kinabuhi? Mawawan mi nga tao, dili kay baw makanta, sayaw, sumaom ni among form of expression na makabuhat mi sa ganahan ipadayag sa katawhan bisan naara mi sa daplin. Ang ako lang point is, ganahan sad ko nga maka-istorya gyud para ma-share pod nga. Dili ra pod ko vandalismo. Ala bitaw. Anyways, vandalismo man pod ko, pero not purely vandalismo jud na kuan. Basta ang ako lang point is, kana si hard chick sir og ako nga tinawag tao lahi. Marag akong gi-consider si hard chick nga perfecto nga babae, pero dili na ako, lahi na siya. Kay lisod man sad kayo nga, daghan kayo, kay lakon ko. One, daghan kayo, una-huna si hard chick para sa Pilipinas, sa pangasulitaw, pero kinsagod ko good. Sure good kayo. Labad niyo yung ulo ba? Dili bitaw, wala na siya. Ako di man kumawa mo hila kay normal naman na. Ano siya kanang ganahan ko ipabaw sa tao nga. Uy, ayaw labdayin yung ulo. Kung nagin may ganahan karon buhatan na. Kay lahi ra jud kayo. Kung wala bitaw ang graffiti, wa ko kabawa sa koron. Tinuturing man na walang halaga para sa karamihan, ang graffiti ay paraan ng ilan para ipahayag ang saloobin. Siguro'y ang sigaw ay hindi husto para ipaalam ang galit. Ang luha ay hindi sapat para ipadama ang kalungkutan. At ang galak ay hindi lubusang maipakita kundi sa guhit at kulay lamang.